Magpapatuloy ang istorya kung saan nagsasabi si Miss Jiang na ang kanilang master raw ay nawala ng matagal kung kaya nagtataka raw siya kung ano na ang ginagawa nito. Sinabihan naman ito ni Fan Jiang na huwag itong mag-alala sapagkat ang tao raw na makakapatay sa kanilang master ay di pa sinisilang sa mundo. Sa sinabi ni Fan Jiang ay agad naman na nagpakita ng pagsang-ayon si Miss Lan sapagkat napakalakas raw ng kanilang master kung kaya imposible raw na may makapatay rito. Ngunit sinagot sila ni Miss Jiang na bilang isa raw sa mga disipulo ay normal na raw dapat sa kanila na mag-alala sa kanilang master. Sinagot siya ni Fan Jiang na bilang isang disipulo raw ay dapat rin na may tiwala sila sa lakas ng kanilang master at iyon raw ang totoo. Pagtapos ay nilapitan ito ng dalawa at nagtanong kung may nararamdaman raw ba na ganong bagay si Miss Jiang sa kanilang master na agad namang tinanggi ni Miss Jiang. Pagtapos nagsaad si Miss Lan na ang kanyang master raw ay sa kanya lamang at mananatili raw siya sa tabi ng kanilang master habang buhay. Sa sinabi ni Miss Lan ay nainis si Miss Jiang kung kaya na nag-away ang dalawa dahil din sa nangyari ay naisip na lang ni Fan Jiang na maaari raw ba na maging normal ang dalawang kapwa-disipulo niya. Pagtapos naisip rin ito na ang kanilang tatahakin raw na landas ay magbubunga ng paglakas nila ng mabilisan upang makaakyat na sila sa antas ng Foundation Establishment Realm at ang kanyang cultivation raw ay makakaakyat ng mataas dahilan na siguradong lalakas siya. Pagtapos natigilan ng mga ito nang dumating sa lugar ang bida na nagtanong kung ano raw ba ang pinag-uusapan ng kanyang mga disipulo at mukhang masaya ang mga ito. Sa narinig ay masaya na ipapaliwanag ni Fan Jiang ang pinag-uusapan nila ngunit agad siya na pinigilan ni Miss Lan sa pagsasalita. Nagsaad pa si Miss Jiang na ang dahilan raw kung bakit sila masaya ay sa kadahilanang napagtanto raw nila na mas lumakas sila ng husto kesa sa dati. Habang si Miss Lan ay nagbigay ng babala kay Fan Jiang na sa oras na magsalita ito ng bagay na di maganda ay makakatikim ito ng parusa sa kanya. Samantala naiisip ng bida na sigurado raw siya na nagsisinungaling ang mga ito kung kaya agad na niya na tinanong sa mga ito kung mayroon raw ba na tinatago ang mga ito sa kanya. Nang matigilan naman ito nang may naramdaman makikita rin ang makulit na babae na aatake na sa ating bida kung kaya nagpakawala na ito ng malakas na atake patungo sa ating bida, pero agad naman iyon na nakita ni Miss Jiang kung kaya agad rin ito na gumawa ng pangdepensa para maprotektahan ang kanyang master. Pagtapos nagtama ang malakas na atake ng dalawa kasabay ng paggamit ni Fan Jiang ng kanyang formation upang makatulong tingin raw ba ng babae na mahina ang kanilang sekta para hayaan na lang ang kung sino-sino na mapatay ang kanilang master. Sa mga nangyayari ay napapaisip na lang ang babae na kung ganun na raw kalakas ang mga disipulo ay paano pa raw ba ang lakas mismo ng master. Ngunit agad siya na natigilan sa kanyang mga iniisip ng sumulpot sa kanyang likod si Miss Lan na nagbigay ng babala na papatayin niya ang babae sa oras na gumalaw ito. Maya-maya ay matagumpay na nga nila na nahuli ang babae kung kaya na nagmungkahi na si Miss Lan na patayin na raw nila ang babae na iyon. Sa narinig ay agad na nagmakaawa ang babae sa ating bida at inaamin na raw niya na siya ay nagkamali dahil kinalaban niya ito. Nang nagsaad ang bida na tandaan raw ng kanyang mga disipulo na ang kanilang sekta ay di pumapatay dahil sa gusto lang nila, ginagawa nila iyon upang mapigilan ang pagkalat ng demonyo sa mundo at sa ganung paraan raw nila mapapanatili na maayos ang sekta. Sa sinabi ng ating bida ay agad na nagpakita ng pagsang-ayon ng mga disipulo nito bilang tugon na kanilang naiintindihan ang ibig sabihin ng kanilang master. Pagtapos ay tinanong ng ating bida ang pangalan ng babae na sinagot naman nito na ang kanyang pangalan ay si Tu Chin, pero tatawagin natin siyang Miss Chin sapagkat nakasanayan na natin ang maglagay ng Miss sa pangalan. Samantala sa narinig ay napapaisip ang bida na pamilyar raw ang apelido ng babae pagtapos ay tinanong niya ito kung kaano-ano nito si Sitoke. Sa narinig ay napatanong na lang ang babae na paano raw ba nakilala ng bida ang kanyang ama. Sa narinig rin ng ating bida ay kanyang napagtanto na ang nakita niya kanina na matanda ang ama nito kung kaya sinabi niya na may maganda raw siyang first impression sa ama nito. Sa narinig na sinabi ng ating bida ay nagkaroon ng lakas ng loob ang babae dahil naisip niya na ang kanyang ama raw ay isang nilalang na nasa antas ng nascent soul realm kung kaya nakakasiguro raw siya na di siya gagalawin ng bida sa oras na malaman nito. Pagtapos ay nagsaad ito na nagpadala na raw siya ng mensahe sa kanyang ama kung kaya napakawalan na raw siya ng bida kung matalino ito dahil kung hindi alam na raw nito ang mangyayari. Sa narinig ay sinabihan siya ng bida na sige lang raw at tawagin nito ang ama nito at dahil pupunta raw ang ama nito ay maghihintay raw siya. Sa narinig ay nakaramdam ng pagkabahala ang babae sapagkat napakakalmado raw ng ating bida pero naisip rin nito na baka raw nagpapanggap lang ang bida upang mapakita sa kanya na di ito natatakot. Nang matigilan ng bida nang nagmungkahi si Fan Jiang na dahil raw nakapag-refine ng One Pills ang kanyang sekta bakit raw ba na di pa iyon ibahagi ng kanyang master sa dalawa nitong disipulo upang matulungan na ang mga ito na lumakas at makaakyat na sa susunod na antas.
Sinagot naman ito ng bida na ang pills raw ay para lamang sa panlabas na katawan at kailangan pa rin daw ng oras ng mga ito para makaakyat ng antas sa cultivation. Samantala maririnig naman ang pangtutuyan ni Miss Chin sapagkat ang one pills raw na na-refine ng mga ito ay walang iba kundi basura lamang. Sinabihan naman ito ni Fan Jiang na ang alchemy raw sa sekta nila ay nagmula sa sikat na pamilya ng mga alchemy. Nang nagsaad si Miss Chin na ang kanyang ina raw ay ang chief ng pamilya sa alchemy at nakagawa raw ito ng ibang formula kung paano gumawa ng one pills at kung tama raw ang hula niya malamang raw na ang nagawa na ma-refine ng mga ito ay nasa antas lamang ng yellow grade. Sa narinig ay nagulat ang ating bida na mukhang marami raw pala na alam ang babae sa pag-refine ng pills, maaari raw nito na masolusyonan ang kanyang problema at dapat raw niya na maloko ito. Pagtapos nagsaad ang bida na ang pills raw na gawa ng kanilang sekta ay nasa antas ng mysterious rank kung kaya wag raw na magsalita ng walang kabuluhan ang babae. Sa narinig ay di naman naniwala si Miss Chin dahil ang formula raw ay di pa nagagawa sa ngayon dahil di pa ito kumpleto at kahit raw ang saint ng alchemy ay di iyon kaya na ma-refine kaya di raw siya naniniwala na nagawa ng sekta ng ating bida ang pag-refine ng ganong pills. Sa narinig ay agad na sinimula ng ating bida ang kalokohan nito nang sinabihan niya si Miss Chin na maaari raw na alam na nito ang formula kung kaya namungkahi raw niya rito na ipakita ang formula sa kanya upang tignan kung parehas raw ba ang mga formula nila. Pero di naman magpapaloko ang babae sapagkat agad ito na nakakutob na balak siya na lokohin ng ating bida kung kaya na maghintay raw ito hanggang sa dumating ang kanyang ama sa lugar para parusahan ang bida sa kalapastanganan nito. Sa narinig ay agad na lumapit ang bida sa babae na nagsabing di raw pala ito isang tanga pero paano raw kaya nabilhin na lang niya rito ang sekretong formula. Nang matigilan ng mga ito nang dumating ang ama ni Miss Chin na agad na nagmakaawa sa ating bida na magpakita ng awa sa kanyang anak, sa isip pa nito na mabuti raw na ayos lang ang kanyang anak at di raw niya talaga alam ang balak na gawin ng bida sa ngayon. Habang nagsaad ang bida rito na dahil raw naroon na ang ama ng babae ay mag-usap na raw sila, sa isip pa nito na si Miss Chin raw ay may malawak na kaalaman sa alchemy at kahit raw na di niya ito matanggap bilang disipulo kailangan pa rin daw niya na makuha ang formula sa mga ito. Nang nagsaad ang ama ni Miss Chin na ang kanyang anak raw ay masyadong tanga kung kaya siya na raw ang humihingi ng kapatawaran para dito, sinagot siya ng ating bida na paano raw kaya nabigyan niya ng offer ang matanda para sa Spirit Stone, ang anak raw nito ay talagang maganda, tanong pa nito sa babae na ayos naman raw ang kanyang sinabi di raw ba. Samantala ang babae ay sinabihan ng kanyang ama na wag raw nito na hayaang makawala pa ang Spirit Stone na gantimpala para sa buhay ng ating bida kung kaya na dapat na raw na kumilos ang kanyang ama para patayin ang bida ngayon na. Ngunit sa di inaasahan ay binatukan siya ng kanyang ama para ipaalala rito na di nga nila magagawa na matalo ang bida sapagkat mas malakas ito sa kanila, pagtapos ay humingi ito ng tawad sa bida sapagkat di raw alam ng kanyang anak kung gaano ito kalakas kaya ganun ang kilos nito. Sinagot siya ng bida na di raw siya magagalit patungkol doon dahil ang babae raw na iyon ay talagang nagustuhan niya kung kaya may gusto raw siya bilang kapalit. Sa narinig ay agad na nabahala ang ama ni Miss Chin dahil di raw niya alam kung ano ba ang gustong kapalit ng ating bida. Sinagot siya ng bida na gusto raw niya ang kompletong formula ng one pill, sa narinig ay napuno na lang ng pagtataka ang matanda kung ano raw ba ang ibig na sabihin ng ating bida ngunit agad na itong natigilan dahil nagsaad ang bida na magbibigay raw siya ng 5 milyon para sa formula. Ngunit parang di ata narinig ng matanda na malinaw kung kaya nakiusap ito sa bida na wag nang pololain ang sitwasyon, sa isip pa nito ay akala pala niya na 50,000 lamang ang alok ng bida kaya naisip rin niya na kung gagawin raw na 70,000 ng bida ay papayag na raw siya. Pero agad ito na natigilan sa kanyang ginagawa pagtapos pasigaw nito na sinabi na kung tama raw ba ang rinig niya na 5 milyon ang alok sa kanila ng bida kung hindi raw ay pakiusap niya na wag na silang paglaruan ng ating bida. Sinabihan lang naman siya ng ating bida na siya raw ay isang taong tumutupad sa kanyang salita. Sa narinig ay agad na pumayag ang ama ni Miss Chin na ibigay sa bida ang kompletong formula, nang matigilan ang mga ito nang naging madilim ang kalangitan at may nilalang na nagsabing nakatakda na raw na mamatay ang ating bida. Habang ang bida ay parang walang pake ay takot na takot ang matanda sapagkat batid niya na ang panguna sa mga asasin ang pumunta para patayin ang bida. Pagtapos nagsaad ito sa kanyang anak sa mahinang boses na nasa problema raw sila kung kaya pag nakahanap raw siya ng oportunidad ay agad sila na tumakas at sumunod raw dapat sa kanya ang kanyang anak. Samantala sa isip ni Miss Chin na nasa problema raw ang bida kasabay ay nagtataka rin ito kung bakit raw ba siya nag-aalala sa ating bida. Maya-maya ay umatake na nga ang nilalang na nasa itaas kung kaya sinabihan na ng bida ang mga disipulo niya na protektahan ng mga ito ang kanilang mga sarili, kasabay ay naglabas ito ng 2 makapangyarihang puppet na sinalubong ang atake ng panguna sa mga assassin.
Nagsaad si Shuyo na wala na raw halaga pa na lumaban ng bida sapagkat mamamatay lamang ito sa kanyang kamay kahit ano ang mangyari. Pagtapos makikita ang atake ng dalawa kung saan ang atake ni Shuyo nang naging mas malakas sa nangyaring salubungan. Nang nagsaad ang ating bida na kahit raw naabot na ni Shuyo ang pinakamataas na antas ng isang nascent soul realm ay wala pa rin daw itong kakayahan na patayin siya, pagtapos sinalubong nito ang atake ni Shuyo dahilan ng matinding kapangyarihan ang lumabas, pagtapos ay nagtanong ang bida na tama raw ba siya. Sinagot siya ni Shuyo na inaamin raw nito na mahusay ang bida pero mamamatay na raw ito ngayon at iyon raw ang katotohanan na dapat tanggapin ng ating bida. Habang sa isip naman ni Miss Chin ay namamangha siya sa bida dahil kaya raw nito na makipagsabayan sa nilalang na nasa pinakamataas na antas ng nascent soul realm, dapat raw talaga na di niya ito kalabanan. Di lang raw iyon dahil parang ang gwapo raw pala ng ating bida ngayon lang niya raw napansin. Habang sa isip ng ating bida na talagang malakas raw ang kanyang kaharap sa ngayon kung kaya na para raw sa kaligtasan ng mga disipulo niya mabuti na di na niya ito kalabanan. Pagtapos nagsaad ito na mag-usap raw sila ni Shuyo, sinagot siya nito na ano raw ba ang qualifications ng ating bida para kausapin siya. Nang di na siya pinansin ng bida at nag-offer ng 1,000,000, sa narinig ay pasigaw na nagsaad si Shuyo na maliit raw ba ang tingin sa kanya ng bida kahit raw mamatay pa siya di raw niya tatalikuran ang pagiging assassin niya. Nagsaad pa ang bida na dinagdagan ng alok at ginawang 2,000,000 kasama ang pills na may mataas na antas ang Jade Spirit Pill na alam naman nating lahat na lubhang kailangan ni Shuyo ng pill na iyon. Pero sa kabila ng lahat ay ang pride pa rin nito ang nagpapagawa sa kanya na di pumayag sa alok ng ating bida. Sa kabilang banda ay dinagdagan na naman ng bida at ginawa niyang 2 pill sapagkat napansin niya na ang pill talaga ang nakapagpabago sa reaksyon ng kausap niya. Sa nakita na 2 pill na lubha niyang kailangan ay agad na siya nalumuhad at masayang nagtanong kung ano raw ba ang gusto ng bida sa kanya. Sinagot siya ng bida na sila raw ay magtutungo sa 5 Great Forbidden para mag-ensayo ang kanyang mga disipulo kaya gusto raw niya na sumama sa kanila si Shuyo para sa tulong kung sakali man na may panganib ang maganap. Sa narinig ay nagsaad si Shuyo na di raw niya masisiguro ang kaligtasan pero sisiguraduhin raw niya na di mapapahamak ang disipulo ng ating bida kahit ano pa ang mangyari. Pagtapos masaya nito na inamoy ang pill sapagkat ligtas na raw si Mungyo sa ngayon. Samantala sa di kalayuan ay napuno ng pagkabigla ang ama ni Miss Chin na may ganong klase raw pala ng ugali si Shuyo, di raw ba kaya na nananaginip lamang siya. Sa isip pa ni Miss Chin na kung sasali raw siya sa sekta ng bida at ang kanyang ama sigurado raw na magiging masaya at may makukuha sila na malaki, dagdag pa ng ama nito sa gilid na base raw sa reaksyon ng kanyang anak parang gusto nito ang bida. Pagtapos nagsaad ito na binati ang bida na nagawa nitong maging kaibigan ang isang kaaway at ang pinag-usapan raw nila kanina ng bida ay gusto niyang baguhin. Sa narinig ay agad na nagtanong ang bida kung ano raw ba ang gusto ng matanda bilang kabayaran sa kompletong formula. Sinabihan siya ng matanda na ang kompletong formula raw ay nasa kanyang kamay at gusto raw nila ng kanyang anak na sumali sa sekta ng bida. Sa nakita ay agad naman na tinanggap ng bida ang formula ng kanyang tignan ay nakita niya na kailangan pala ng core ng 5 demonic spirit para makumpleto at makapag-refine ng maayos na pills. Masaya rin ito na naisip na ginagawa iyon ng matanda para sa kanyang anak at ang pagmamahal raw talaga ng magulang sa anak ay di matutumbasan. Pagtapos ay nag-abot ng 5,000,000 ang bida gaya raw ng napagkasunduan nila at gagawin raw niya na elder ang matanda sa kanyang sekta. Sa narinig ay agad na lumuhad ang dalawa, handa raw sila na sumunod sa ating bida at handa na mamatay para sa sekta. Pagtapos tumingin ito kay Shanyu na napapatanong kung di pa rin daw ba ito nahihikayat na sumama sa kanilang sekta, kasabay napatingin rin ito kay Miss Chin sapagkat mahusay raw si Miss Chin at gusto raw niya ito na gawing disipulo. Ngunit sa pagtitig ng bida ay mali ang naisip ng babae, naisip kasi nito na kaya raw siya tinitignan ng ganon ng bida ay baka raw sa kadahilanang may gusto ito sa kanya, dagdag pa nito na kahit gaano pa raw kahusay ang isang lalaki ay maaakit pa rin daw ito sa kanyang ganda. Gaya ng iniisip ng babae, naisip rin ng ama nito na kahit raw magaling ang ating bida ay wala pa rin daw itong laban sa kagandahan ng isang binibini. Pagtapos ay nagsaad ang bida na mayroon raw siyang sasabihin patungkol sa pagiging disipulo. Sa narinig ay nag-overthink na naman ang babae kaya nagtago ito sa likod ng kanyang ama habang namumula. Sa isip naman ng tatay nito na di naman raw talaga pwede na tumanda ng mag-isa ang kanyang anak, pagtapos nagsaad ito na di raw niya alam kung ano ang gusto ng bida na baguhin pero kung ano man raw yun hayaan raw siya ng bida na magdesisyon. Habang sa isip ni Miss Chin na balak raw ba ng bida na pakasalan siya masyado raw na mabilis at bakit raw ba masyado pa niya na iniisip ang bagay na iyon.
Nang matigilan na ang mga ito nang sinabi ng bida sa kanila na nakita raw niya na may talento si Miss Chin kung kaya gusto lang raw niya na tanggapin ito bilang disipulo at wala na raw iba pa bukod doon. Sa narinig ay napuno ng pagtataka ang matanda na nagtanong kung ayaw raw ba ng bida na pakasalan ang kanyang anak, sinagot siya ng bida na parang kapatid raw ang tingin niya sa ama ni Miss Chin pero gusto raw pala nito na maging tatay niya siya. Pero agad na natigilan ang mga ito nang mabilis na pumayag si Miss Chin sa isip pa nito na kahit raw bawal ang relasyon sa pagitan ng master at disipulo ay mas nananabik pa raw siya. Sa narinig ay inaabot ng bida ang kanyang kamay para palatandaan ang pagkakasundo. Sa isip pa ng ating bida ay tumatawa ito na nagsabi na hawakan na raw ng disipulo niya ang kanyang kamay para mapakinabangan niya ito. Habang ang babae na si Miss Chin ay masaya na pumayag sa sinabi ng kanyang bagong master, sa isip pa nito na nagsisimula na raw kaagad ang pag-ibig sa pagitan nila ng kanyang master at tumatakbo raw ng maayos ang lahat. Pagtapos nagkamay na ang dalawa palatandaan ng pagiging disipulo at master. Nang bigla na lang na lumabas ang sistema sa likod ni Miss Chin nagsaad ito na dahil raw nagawa na ng bida na maging disipulo ang babae ay nakita raw ng sistema na may hidden constitution ang babae. Tanong nito sa host kung magbibigay raw ba ng 100 taon na cultivation ang bida sa bago nitong disipulo upang matagumpay na mabuksan ang hidden constitution nito. Sa narinig sa sistema ay agad na gagawin ng bida ang pagbibigay ng constitution kaya inutos niya sa kanyang bagong disipulo na ipikit ang mata dahil magsisimula na siya. Sa isip pa ng ating bida na di raw niya inaasahan na sobrang maswerte siya para makahanap ng disipulo na may hidden constitution. Maya-maya sa ginagawa ng bida ay naglabas ng makapangyarihang asul na aura na labis na kinagulat ng ama ni Miss Chin at ni Shuyun habang si Miss Jiang ay kalmado lamang dahil inaasahan na niya ang bagay na iyon. Pagtapos sa nakita na nababahala ang matanda ay sinabihan niya ito na huwag mag-alala sapagkat ang kanyang master raw ay ginagawa talaga iyon sa mga disipulo nito at para raw mapalakas ang disipulo kaya ginagawa iyon ng kanilang master. Sa narinig ay naging masaya na ang ama ni Miss Chin kung ganun raw ay dapat niya napasalamatan ang sect master sa kabutihan nito sa kanyang anak. Sa isip naman ni Shuyun ay namamangha ito dahil sa pamamagitan raw ng ganung paraan para mapalakas ang cultivation ng disipulo ay wala na raw na makakatalo pa sa sekta nito sa hinaharap at sigurado siya na magiging pinakamalakas ang sekta nito sa lahat at sa ganung kapangyarihan raw ay maaari niya na ipagkatiwala sa mga ito si Mungyo para mapagaling. Di nagtagal ay natapos na ang dalawa sa kanilang ginagawa kung kaya nagsaad si Miss Chin na pakiramdam raw niya na siya ay ibang tao na. Sinabihan naman ito ng kanyang ama na magpasalamat sa bida dahil sa kabutihan na ginagawa nito. Sa isip pa ng ama nito na nararamdaman raw niya na labis ang paglakas na naganap sa kanyang anak kung kaya maaari raw na maging great daw ito sa hinaharap kung magpapatuloy ang mga nangyayari. Pagtapos lumabas ang sistema na binabati ang host dahil matagumpay nito na nagising ang hidden constitution ng kanyang disipulo kung kaya makakakuha ang bida ng gantimpala na tinatawag na Saint Body. Ang Medicine Spirit Saint Body na may malakas na kapangyarihan na magagawa ang lahat ng pills na ma-refine ng mabilisan. Sa narinig ay masaya ng bida na naisip na may mana raw siya na di mauubos at bagay raw talaga siya sa kakayahan na Saint Body. Pagtapos nagsaad ito na sinabi kay Miss Chin na ginawa raw niya na aktibo ang Fire Dance Saint Body nito na lubhang makakatulong para mas maging mahusay pa ito sa alchemy pagtapos naglabas ito ng isang bagay sa kanyang kamay na nag-utos kay Miss Chin na tignan ang kanyang hawak na halaman. Pagtapos makikita ang halaman na ginagawa niyang isang pil sa mabilis na paraan na lubhang imposible na magawa sa mundo na iyon na makapag-refine ng pills ng walang furnace. Dahil sa nangyari ay napuno ng pagkabigla si Miss Chin na may halong pagkamangha dahil wala raw na posibilidad na magawa ang isang ingredients na isang pil gamit lamang ang isang kamay. Nang sa isip ng ating bida na sa ginawa raw niya ay mas lalo pa siyang naging perfect sa paningin ng mga ito. Pagtapos nagsaad si Miss Chin na ang pil raw na ginawa ng kanyang master ay di rin isang normal sapagkat nararamdaman raw niya na makapangyarihang pil iyon kaya nangangako raw talaga siya na susunod sa kanyang master habang buhay. Sa isip pa nito habang may mata na manghang-mangha na di raw makukumpara ang husay ng iba sa kanyang master kung kaya kapag natuto raw siya rito ng alchemy ay magagawa na niya na maging mas mahusay pa sa mabilis na panahon. Ngunit ang ating bida naman ay nababahala sa pamamagitan ng pagkakita sa reaksyon ni Miss Chin dahil parang palagi raw siya nitong gusto na kainin. Pagtapos nagsaad ito na pag sumali raw sa kanilang sekta ay kailangan rin na mag-cultivate ng masipag at ngayon raw ay magtutungo sila sa mapanganib na lugar para mag-ensayo kung kaya pwede na raw na sumama ang mga ito sa kanila. Lumipas ang isang sandali sa Domain Fiery Inferno. Makikita na mahusay na nilalabanan ng mga disipulo ng bida ang mga nilalang sa lugar na iyon.
Nang nagtanong ang ating bida kay Shuyo na sa hinaharap raw ba ay anong tingin ng pangunang assassin sa kanyang mga disipulo, sinagot siya nito na may magandang hinaharap raw ang mga disipulo nito at siguradong magiging malakas. Sa narinig ay masaya na nagsaad ang bida na di raw niya inaasahan na ganun kataas ang tingin nito sa kanyang mga disipulo pagtapos tinanong pa niya ito kung ano raw ba ang tingin nito sa kanyang sekta sa hinaharap. Sinagot siya ni Shuyo na basta't di lang raw mamamatay ang bida ay magiging malakas raw na sekta ang sekta nito sigurado raw siya sa bagay na iyon. Sa narinig ay nakita na ng bida na oportunidad ang bagay na iyon para subukang yayain ang panguna sa mga assassin na sumali sa kanilang sekta. Sinagot siya ni Shuyo na wag raw nito nakalimutan na nagpunta raw siya para patayin ang bida, sa narinig ay tumawa na lang ang bida pero ang kaaway raw ay pwede na maging kakampi. Ang kanyang sekta raw ay talagang magiging malakas sa hinaharap at kailangan raw niya ng malakas na kasamahan para dito at para maabot ang kanyang pangarap para sa sekta at marami raw siyang kaaway na patuloy lang sa ginagawa kung kaya kailangan raw niya na mas maging malakas pa sa hinaharap dahil sigurado raw siya na di magiging normal ang mga bagay-bagay. Pagtapos ay inabot nito ang kanyang kamay kay Shuyo na nagsabing ang kanyang sekta raw ay may bukal sa pusong iniimbitahan ito na sumali sa kanyang sekta. Sa narinig ay naisip ni Shuyo na ang paglakas raw ng sekta ng bida ay di niya masasabi pero sigurado raw na magiging malakas na sekta iyon kung kaya na ang pagsali raw ay magandang choice pero nagtataka raw siya kung kaya ba ng bida na mapagaling si Mangyo. Sa nakitang reaksyon ng bida kay Shuyo ay nasabi na lang nito na malamang raw na may gustong sabihin sa kanya si Shuyo na di lang nito masabi. Sa narinig ay nagulat si Shuyo na nagtanong kung paano raw ba ng bida nalaman ang bagay na iyon. Sinagot siya ng bida na di raw ito interesado sa cultivation at sa mga bagay-bagay na mabibigay ng sekta rito ang nakikita lang raw niya na dahilan ay baka raw na may malapit kay Shuyo na gusto nito na maligtas, sa isip pa ng bida ay base raw sa nakita niya na saya sa mukha nito ng kanyang binigay ang pills ay sigurado raw siya na may isang tao na malapit dito ang nasa di magandang kalagayan. Nang nagsaad si Shuyo na siya raw ay labis na humahanga sa kakayahan ng bida na makita ang mga bagay-bagay kung kaya kumbinsido na raw siya. Paliwanag nito na noon raw ay 100 taon makalipas ngayon siya raw at ang kanyang asawa ay inatake ng grupo patungo sa Lazy at ang asawa raw niya ay nakatanggap ng pinsala na malubha kung kaya nawalan na ito ng malay simula ng araw na iyon at wala na raw siyang paraan pa kundi ang sumali sa assassin para makaipon ng pera para sa pills na iyon para mapagaling ang kanyang pinakamamahal na asawa. Sa narinig ay sinabihan siya ng bida na humanga raw siya sa pagmamahal at katapatan nito sa kanyang asawa kung kaya pag sumali raw sa kanyang sekta si Shuyon ay gagawin raw niya ang lahat ng kanyang makakaya para mapagaling ang asawa nito. Sa narinig ay nagtanong si Shuyon na talaga raw ba na magagawa ng bida na mapagaling ang kanyang asawa, sinagot siya ng bida na di pa raw sigurado pero posible raw. Sa narinig ay kahit na wala pang kasiguraduhan si Shuyon ay agad na itong lumuhad palatandaan na tinatanggap niya ang alok ng bida, sinabi naman ng bida sa kanya na simula raw ngayon ay magiging Grand Elder na ito sa kanyang sekta at ang mamamahala sa batas ng sekta. Sa narinig ay agad na sumang-ayon si Shuyon pagtapos sinabi nito na para raw mapagaling ang kanyang asawa ay kailangan ng Yulong Pill para mapanatiling buhay ang kanyang asawa at para raw talaga mapagaling ito kailangan raw ng 3 patak ng dugo ng dangkang. Sa narinig ay naisip ng bida na narinig na raw niya ang pangalang dangkang at narinig raw niya na ang nilalang na iyon ay di dapat niya nakalabanan. Pero sa kabila ng lahat ng narinig na babala ay sinabi pa rin nito na huwag mag-alala si Shuyon dahil pamilya na raw sila sa ngayon kung kaya tutulong raw siya at nasaan raw ba si dangkang para maasikaso na nila. Sinagot siya ni Shuyo na si Dangkang raw ay nagpapakita lang 1 beses kada 100 taon at sa susunod na buwan na raw ang oras na magpapakita ang portal patungo rito pero para raw makapasok sa portal ay kailangan nila ng core ng 5 demonic sa Lazy. Sa narinig ay nasabi na lang ng bida na sa ganung paraan raw ay di talaga nila magagawa na kumilos ng mabilis pero magpapadala raw siya ng mensahe kay Miss Angkay upang ito na ang umasikaso ng mga bagay-bagay. Sa isip nito ay nasasabi niya na di raw inaasahan ni Shuyon na naayos na kaagad niya ang kanyang lugar sa Lazy at talagang nakakahanga raw na parang may agent na siya sa lugar na iyon. Nang makikita naman sa di kalayuan ay napapaisip ang isang lalaki na sinabi raw sa kanya na kumuha lang ng impormasyon pero di raw niya inaasahan na malalaman niya na ang panguna sa mga assassin ay sumama at sumali na sa sekta ng bida kung kaya dapat raw agad niya na sabihin ito sa nag-utos sa kanya. Maya-maya naman ay may nag-abot sa bida ng mga demon pills iyon raw ay napakagandang material sa pag-refine ng infant pill kaya pakiusap raw niya na tignan ng master niya ang mga pill na iyon. Sinabihan naman siya ng bida na ito raw ay mahusay at sa hinaharap raw ay maaari na itong makatanggap ng mga kailangan nito na material sa kanilang sekta at di na raw nito kailangan pa na sabihin sa kanya ang mga bagay-bagay.
Sa narinig na makakatanggap siya ng mga materyales para sa pag-refine ng pills ay agad na naging masaya ito at di raw niya bibigwin ang inaasahan ng master niya. Sa isip pa nito na pinahahalagahan raw siya ng kanyang master, ibig raw na sabihin na may lugar siya sa puso nito. Nang matigilan ng mga ito nang dumating si Fanjang sa lugar kung kaya tinanong ito ng bida kung ang hawak raw ba nito ay ang 5 spiritual energy. Sinagot siya ni Fanjang na kakakuha pa lang raw nila ng bagay na iyon sa halimaw na natalo nila at di pa raw nila nagagawa na ma-refine ang pills na iyon kung kaya di pa raw masasabi kung kabilang ba iyon sa 5 spiritual energy. Sa narinig ay nagtanong ang ating bida kay Miss Chin kung magagawa raw ba nito na ma-refine ang daladala ni Fanjang. Sinagot siya ni Miss Chin na magagawa raw niya na ma-refine ang bagay na iyon pero wala raw siyang magandang furnace kung kaya imposible pa raw sa ngayon na ma-refine niya ang bagay na iyon. Sa narinig ay agad na naglabas ng furnace ang bida, sinabi nito na ang furnace raw na iyon ay nasa profound rank. Tanong pa nito na ayos na raw ba ang furnace na iyon para sa babae. Sa nakita ay natuwa si Miss Chin pero masyado raw na maganda ang furnace na iyon kung kaya di niya raw ata matatanggap. Sinabihan naman siya ng bida na pag binigay na raw niya rito ay dito na at kung gusto raw nito na mabayaran siya ay dapat raw na mag-cultivate ito ng maayos para makatulong ito sa sekta. Sa narinig ay masaya na sumang-ayon si Miss Chin at di raw niya kakalimutan ang kabutihan ng kanyang master at ang sinasabi nito. Nang lilipat ang tagpo sa Xuanjiang sect kung saan nagagalit si Elder Wang sapagkat matagal na raw ang nakalipas pero ang mga inutusan raw niya na mag-imbestiga sa bida ay mga walang kwente dahil wala pa raw na nakukuha ang mga ito na matinong impormasyon. Nang sinabihan ito ni Miss Kang na ang sekta raw ng bida ay matagal na kung kaya marami na raw na sekreto ang mga iyon at wala raw dapat na ikabahala ang kanyang master patungkol doon. Nang binago ni Elder Wang ang usapan at sinabi nito kay Miss Kang na mabilis raw ang pag-unlad ng lakas nito na umabot sa punto na nasa nascent soul realm na ito kung kaya di raw siya mapakali. Sinabihan naman siya ni Miss Kang na kung di lang raw dahil kay Elder Wang ay di raw niya magagawa ang mga bagay na iyon kung kaya di na raw kailangan na mabahala ni Elder Wang sapagkat siya raw ang mananalo sa competition. Nang matigilan ng mga ito nang may lalaki na dumating na nagsabing nalaman raw nila na naubos ang angkan ng Maklan dahil sa pakikipaglaban sa ating bida. Sa narinig ay di makapaniwala si Miss Kang sapagkat ang pinuno raw ng Maklan ay nasa antas ng nascent soul realm. Sinagot siya ng lalaki na totoo raw ang impormasyon na kanyang sinabi at pagtapos raw ng kaganapan ay nagkakaroon na ng impluensya ang bida sa Lazy. Sa narinig ay nagsaad ito kay Elder Wang na kapag raw nagpatuloy pa ang mga kaganapan ay talagang magiging malaking banta na raw sa kanila ang bida. Sa mga narinig ay labis na nainis si Elder Wang kaya nasira nito ang kanyang hawak na baso. Sinabi pa nito na talagang alam raw pala ng bida kung paano siya sorpresa pagtapos nagsaad ito na hayaan na raw nila at wag na nilang pakialaman pa ang sekta ng bida. Sa narinig ay disumang-ayon si Miss Kang kung ayaw raw ng kanyang master siya na raw mismo ang pupunta sa Lazy upang patayin ang bida. Nang sinabihan ito ni Elder Wang sa may katakot-takot na mukha na kailangan lang raw na sumunod ni Miss Kang sa utos niya kaya tumahimik raw ito. Sa sinabi ni Elder Wang ay agad na sumunod si Miss Kang sa takot pagtapos umalis na ito. Sa pag-alis nito ay may naisip si Elder Wang na isang tao na makakagawa ng misyon na patayin ang bida pagtapos lumabas ang isang nilalang na di pa raw nagpapakita ng 100 taon. Ayon kay Elder Wang, pagtapos inutusan ito ni Elder Wang na magtungo sa taong nagngangalang Dongzong at sabihin rito na kapag nagawa ng mga ito na mahuli ang bida ng buhay ay papayag na raw ang Xuanjiang sect na makipagtulungan sa mga ito. Pero ang lalaki raw na nasa kanyang likod ay kikilos ng palihim dalhin sa kanya ang bida patay man o buhay. Iyon ang misyon na binigay niya sa lalaki. Pagtapos lilipat sa dalawang hangal na nag-uusap na kapag raw namatay ang bida ay ang may-ari raw ng shop na iyon ay mapapakilala na sa mga tao at tatawagin raw ang shop na iyon na Danfang. Nagsaad si Dongzong na masyadong labis raw ang sinabi ni Dangyang pero ang may-ari raw ng shop ay gusto iyon na mangyari. Pagtapos mapag-aalaman na ang may-ari pala ng shop na iyon ay si Dongzong kung saan may nag-ulat na lalaki rito na nagsabing ang bida raw at si Shuyon ay gumagawa ng gulo ng magkasama. Sa narinig ay galit na nasabi ni Dangyang na kung di raw siya nirerespeto ng mga ito ay ayos lang pero ang lakas raw ng karapatan ng mga ito na direspetuhin si Dongzong. Nang matigilan ito nang nagsaad si Dongzong na isang maliit na problema lang raw ang nangyayari kung kaya na kumalma lang ito. Sa narinig ay nagtanong si Dangyang na may naiisip raw ba na ibang bagay si Dongzong. Sinagot siya nito na baka raw na ang pag-atake nila sa asawa ni Shuyon ay nalaman na rin nito kung kaya nag-tridor na ito sa kanila agad-agad. Sa narinig ay nagsaad si Dangyang na imposible raw ang mga bagay-bagay na iyon dahil itinago na raw ng Huafeng ang lahat ng maaaring ebidensya nung araw na iyon. Sa narinig ay sinabihan siya ni Dongzong na wag raw nito nakalimutan na ang bida ay nagmula sa Huafeng na sekta.
Sa narinig ay nakaramdam na lang ng takot ang hangal, di raw nila makakaya ang galit ng panguna sa mga assassin, paano raw kaya na magtago muna siya sa Yongning State ng matagal. Sinabihan naman ito ni Dongzong na napatay na raw nila ang asawa nito 100 taon ang nakalipas, kung kaya sa ngayon raw ay magagawa rin nila na mapatay mismo ang tao na iyon. Pagtapos babalik ang eksena sa ating bida na nagsasabing ibigay na raw ng kanyang sistema ang kanyang balik na gantimpala. Sa sinabi ng ating bida ay lumabas naman agad ang sistema na nagsabing dahil sa pagbibigay ng bida ng furnace sa disipulo nito ay naabot na ang kinakailangan, kung kaya makakatanggap ang bida ng gantimpala na Heaven Rank Lower Grade Furnace Medicine King Cauldron. Sa natanggap ay masaya ang ating bida at talagang swerte raw siya sa ngayon. Ngunit sa isip ni Miss Chin habang nakatingin sa ating bida na tinanggap lang raw niya ang binigay nito na furnace ay sobrang saya na raw agad ng ating bida, malamang raw na ang pagtanggap niya ng furnace ang unang tagumpay ng bida na ligawan siya. Dagdag pa nito na kailan ba raw ng bida balak na sabihin ang tunay na nararamdaman nito sa kanya, di na raw siya makapaghintay, pagtapos nagtanong ito kung bakit raw ba parang sobrang masaya ang kanyang master. Sinagot siya ng bida na dahil lang raw masaya talaga ang araw ngayon, maraming masayang bagay ang nangyari. Sa narinig ay naisip ni Miss Chin na naiintindihan raw niya ang intensyon ng bida, pero tingin raw niya na parang ayaw niya na tanggapin ang furnace na bigay nito, pagtapos sinabi nito na ayos lang raw ba na magtanong siya kung may mas maganda pang furnace ang bida na ibibigay sa kanya. Sa narinig ay agad na nilabas ng bida ang furnace na katatanggap lang niya sa sistema, ang Heaven Rank Furnace. Sa nakita ay naisip ni Shuyo na napakahalaga raw ng furnace na iyon, pagtapos ibibigay lang raw ng bida ng ganon di raw kaya na nagmula ang bida sa Huafeng na sekta at isang mayamang nilalang. Habang ang tatay naman ni Miss Chin ay sinabihan ito na huwag lang na tumayo at kunin na ang napakahalagang bagay na binibigay ng bida at magpasalamat. Sa narinig na sinabi ng kanyang ama ay agad na nagpasalamat si Miss Chin. Pagtapos ng lahat ay napatingin ito sa mga disipulo ng bida habang sa isip nito na nakita na raw ba ng dalawa sino raw ba ang babae na mas pinahahalagahan ng kanilang master. Pagtapos babalik ang eksena sa dalawang hangal kung saan nagsaad si Dangyang na napakalakas na tao raw ni Shuyon at sa tulong raw ng bida di raw sila mananalo, paano raw kaya na sumama na lang sa kanya si Dongzong na magtungo sa Yongning para magtago. Sinabihan naman siya ni Dongzong na parang may alas talaga ito sapagkat walang takot ang makikita rito. Sinabi pa nito na di raw siya sasama kay Dangyang para tumakas dahil pag ginawa raw niya ay sigurado na pagsisisihan niya iyon. Nang matigilan ng mga ito ng may itim na may halong pula na aura ang nagpakita sa kanilang harapan, sinabi nito na kapag raw nahuli ng dalawa na buhay ang bida ay makikipagtulungan na ang Zuan Jian sect sa mga ito, pagtapos sabihin ng mga kataga na pinasabi sa kanya ni Elder Wang ay agad na rin ito na umalis. Sa pag-alis nito ay ang tangi na lang na naisip ni Dangyang na ang tao raw na nagpakita ay talagang may napakalakas na kapangyarihan. Nang nagsaad si Dongzong na kapag kasama raw nila ang Zuan Jian sect ay lalo mas mapapadali na raw ang mga bagay-bagay, sinabihan naman ito ni Dangyang na alam raw nilang lahat na makapangyarihang sekta ang Zuan Jian sect, pero alam rin raw nila na masyadong tuso ang mga ito, kung kaya kailangan nila na mag-ingat. Sa narinig ay pagalit siya na tinanong ni Dongzong kung tinuturuan raw ba siya nito kung ano ang gagawin niya. Utos pa nito na maghanda ng mga tauhan dahil sasabak sila sa labanan, kung kaya maghanda na raw ang bida dahil nasa kanya na raw ang kontrol ng mga bagay-bagay ngayon. Babalik ang eksena sa grupo ng ating bida na kasalukuyang humaharap sa mapanganib na nilalang ang six-tailed fox na si Kurama. Sa nakita ay nagsaad na lang ang ama ni Miss Chin na nasa mapanganib raw sila na sitwasyon, mukhang ang mahalagang furnace raw na dala ng bida ay nagawang makaakit ng mabangis na halimaw. Maya-maya naman ay badi ang aatake na ang halimaw patungo sa ating bida at sa mga kasamahan nito, kung kaya agad na rin na gumawa ng teknik ang ama ni Miss Chin upang salagin ang mapanganib na nilalang na nasa harapan nila. Pagtapos sinabi pa nito na tumakbo na raw ang mga kasamahan niya at pipigilan raw niya ang nilalang para sa mga ito. Ngunit si Shuyo naman ay walang katakot-takot na naghahanda ng pag-atake at inatake na nito ang halimaw ng kanyang asul na aura, pagtapos nagsaad ito na ang kanilang lakas raw at ang ama ni Miss Chin ay di ganon kalakas, kung kaya di na raw nila mapipigilan pa ang halimaw, kung kaya kailangan na raw na tumakbo ng mga kasama niya sa lugar. Gaya ng kanilang inaasahan ay agad-agad na nakawala ang mapanganib na nilalang sa kanilang pagkakagapos, pagtapos naglabas ito ng matinding aura. Sa nakita ay agad na nagmungkahi ang ama ni Miss Chin na magtulong sila ni Shuyon para magawa nila na labanan ang halimaw. Pagtapos sabay na nga na umatake ang dalawa at kanilang sinalubong ang atake ng six-tailed fox. Habang nakamasid ang bida ay naiisip na lang nito na talagang maganda raw na may kasama sa sekta na malakas rin nang di na siya nababahala pa sa mga bagay-bagay. Habang ang ama ni Miss Chin ay sasabihin pa sana na gamitin ang oportunidad para tumakbo.
Ngunit sinabihan ito ng ating bida na di na kailangan pa na tumakbo sila sapagkat siya na raw ang bahala sa halimaw na iyon, sa isip pa nito na ang pagtakbo raw ay di masaya. Pagtapos ay makikita na aatake na nga sa ating bida ang halimaw na kanina pa nila nilalabanan. Sa pag-atake nito sa bida ay wala naman nakahirap-hirap na iniwasan ng bida ang atake nito. Sinabi pa ng bida rito na sa oras raw na nakalapit ang kamay nito sa kanya saka lang raw niya napagtanto kung gaano talaga kalaki ang halimaw na iyon. Pagtapos ay naglabas ng dalawang makapangyarihang puppet ang ating bida na pumalibot sa halimaw na kaharap nito. Sa nangyari ay agad na naghanda ng pangdepensa ang six-tailed fox upang di makatanggap ng pinsala sa atake ng dalawang puppet na nilabas ng bida. Sa nakita ay nagsaad ang ating bida na di raw siya natatakot sa apoy na panang ganito pagtapos ay umatake na ang dalawang puppet nito at matagumpay ng mga ito na nasira ang panangga ng six-tailed fox. Samantala sa di kalayuan napapaisip si Miss Chi na iyon raw pala ang mundo ng malalakas. Babalik sa ating bida na napapaisip na may iba pa raw bukod sa ginawa niya pagtapos ay ginawa na nito ang kanyang sword formation na inatake ang halimaw dahilan na naputol ang kamay nito. Ang putol na kamay nito ay nahulog sa lugar kung saan naroon si Miss Chin dahilan na matutimba ito dahil sa lakas ng pagyanig ng lupa dahil sa higanteng kamay ang bumagsak. Sa nakita ay nasabi ng bida na ang bago raw niya na disipulo ay binibigyan siya ng problema pagtapos agad ito na nagtungo sa kanyang bagong disipulo para iligtas ito sa pagkakahulog. Samantala makikita naman ang tatlo na disipulo ng bida ay di na nangangailangan ng proteksyon sapagkat gumawa ng formation si Fan Jiang upang di sila matamaan ng mga kapirasong apoy na nahuhulog sa kalangitan. Sa kabilang banda ay sinabihan ng bida si Miss Chin na nasa mapanganib na lugar raw sila kung kaya dapat raw na maging alerto si Miss Chin dahil kahit anong oras raw ay maaari itong mapahamak sa lugar kung nasaan sila. Sa narinig ay sumagot si Miss Chi na naiintindihan raw niya pagtapos ay sinabi rin nito na maaari na raw na ibaba na siya ng bida. Sa narinig ay nagdugo ang ilong ng ating bida na humingi ng pasensya dahil kanina pa pala niya hawak ang babae kung kaya binabanan niya ito agad. Nang sa isip ng bida ay pinapakalma nito ang kanyang sarili dahil kailangan raw niya na magpaliwanag ng maayos kung may di pagkakaintindihan kailangan raw niya na magpaliwanag ng maayos. Nang nagsaad si Miss Chi na nagpasalamat at sinabi rin nito na ang reaksyon raw ng bida ay normal lang sa mga lalaki. Sa narinig ay naisip ng bida na nangyayari na raw ang di pagkakaintindihan kasalanan raw niya na di agad nagpaliwanag. Nang matigilan ng bida nang makita niya na patuloy lang ang paglalaban ng dalawang puppet niya sa six-tailed fox kung kaya agad na niya na binaliwala si Miss Chin dahil kailangan na raw niya na ituloy ang pakikipaglaban sa delikadong halimaw. Pagtapos ay lumipas ang kalahating oras kung saan makikita na patay na ang six-tailed fox. Samantala makikita ang kamay ng bida na hawak ang core ng halimaw habang hawak ito ng bida ay naiisip niya na ibang-iba raw talaga ang aura na nararamdaman niya kapag isa sa 5 spiritual pearl ang kanyang hawak kesa sa 5 spiritual energy. Nang nagsaad si Miss Chi na napakalakas na raw ng bida kahit mababa pa lang ang antas ng cultivation nito paano pa raw kaya kung makaakyat sa antas ng nascent soul realm ang bida ay magiging sobrang makapangyarihang na raw talaga nito. Ngunit di na pinansin ng bida ang sinabi nito at nag-utos na kailangan nila na linisin ang kalat at kunin nila ang mga matataas na antas ng materyales at ang susunod raw na pupuntahan nila ay ang lugar na may sobrang lamig na klima. Pagtapos lilipat ang eksena sa dalawa kung saan nagsaad si Mr. Leng na bakit raw ba na parang nagmamadali si Miss Angkay. Sinagot siya ni Miss Angkay na ang kanilang master raw ay nagpadala ng mensahe na kailangan raw nila na puntahan si Yutang upang imbitahin ito. Sa narinig ay nang-asar si Mr. Leng na nagsabing di raw gusto ni Miss Angkay na makita si Shiyu di raw ba iyon ang dahilan kung bakit galit ito. Sinagot siya ni Miss Angkay na naiinis raw siya sa oras na nakikita niya ang babae na iyon talagang kinamumuhian raw niya ang babae na iyon. Sa narinig ay sinabihan ito ni Mr. Leng na narinig raw niya na ang nilalang na tinatawag na dangkang ay magpapakita na sa susunod na buwan kung kaya baka raw na gusto ng bida na makita si Yutang ay baka raw tungkol sa bagay na iyon kung kaya di raw dapat na makaapekto ang kanilang personal na damdamin sa bagay na iyon at baka masira raw nila ang plano ng master nila. Sinagot siya ni Miss Angkay na kailangan raw nito na magtiwala sa kanya mag-uutos na lang raw siya sa iba para kumausap kay Shiyu dahil ayaw raw niya talaga na kausapin ang babae na iyon. Habang sa pag-alis ni Miss Angkay ay nasabi ni Mr. Leng na sana raw ay di pa maging mas malalim ang nararamdaman ni Miss Angkay sa kanilang master dahil ang kagaya raw nila ay walang pag-asa sa mga katulad ng bida. Makalipas ang isang buwan sa Drunken Flower Forest kung saan makikita na matagumpay na nahawak ng bida ang lahat ng core ng 5 demonic spirit sa lugar.
Nang naalala nito ang kanyang mga pinagdaanan na ang cold crab raw ay madali lang nila na natalo pero ang mahigpit raw nito na depensa ay talagang mahirap raw na harapin pero sa pamamagitan raw ng pagtutulungan isa-isa nilang napatay ang mga ito at sa huli raw ay hinayaan niya ang kanyang mga disipulo na lumaban para makakuha ng karanasan. Nang sa isip pa ng bida na ang spiritual energy raw sa lugar na iyon ay mas malakas kesa sa labas kung kaya naisip rin nito na umakyat na sa Nascent Soul Realm sa lugar na iyon. Sa nakita ay agad na nagsabi si Fanjiang na aakyat raw ng antas ang kanilang master kung kaya kailangan raw nila na protektahan ang master nila. Habang nagsada ang ama ni Miss Chi nakahanga-hanga raw talaga ang bida dahil aakyat na agad ito sa antas ng Nascent Soul Realm ng ganon kabilis lang. Pagtapos makikita si Yutang na kasama si Shiyu nakikita nila ang tribulation na nangyayari kaya naisip na lang ni Yutang na may isang malakas na naman raw na nilalang ang magpapakita pero mahirap raw na sabihin kung ang tao raw ba na iyon ay kakampi o kaibigan. Sa likod nito ay masaya na nagsabi si Shiyu na maaari raw na ang bida ang umaakyat ng antas ngayon. Sa narinig ay nagsaad si Yutang na kakaakyat lang raw ng antas ng bida ng nakaraan kaya imposible raw na ang bida ang kanilang natatanaw. Pagtapos makikita ang dalawang hangal na nagtataka rin kung sino raw ba ang nilalang na nakaakit ng Nascent Soul Realm Tribulation. Nang sinabihan siya ni Dongzong na wala raw itong halaga dahil alam naman raw nito ang nangyari sa iba na nakaakit ng Tribulation. Sa narinig ay nagsaad si Dangyang na pag may nakakaakit raw ng tribulation ay isa lamang ang nagagawa na makaligtas sa 10 nilalang pero kahit sino pa raw ang tao na nakaakit sa tribulation na iyon ay walang duda naman raw na luluhod din ito sa presensya ni Dongzong. Sa narinig ay masaya si Dongzong at alam raw talaga ni Dangyang kung paano siya pasiyahin kung kaya masaya raw talaga siya. Nang lilipat ang eksena sa isang lugar kung saan napapasabi si Miss Queen na nararamdaman raw niya na may isang tao na naman raw ang aakyat sa antas ng Nascent Soul Realm. Pagtapos na mula ito ng kanyang naisip na pamilyar raw ang aura na nararamdaman niya kung kaya naisip niya na ang bida ang tao na aakyat ng antas dagdag pa nito na sila Dongzong raw ay naghanda ng isang hukbo ng cultivator pero kutob raw niya na di si Dangkang ang pakay ng mga ito kung kaya sasabihin raw ba niya sa bida ang patungkol doon. Samantala babalik sa bida na napasukan ng dugo na sabi nito na napakalakas raw ng tribulation kung kaya malapit na raw siya na mamatay kanina. Pagtapos ay napalingon ito sa kanyang mga disipulo na masayang-masaya na binabati ang bida dahil matagumpay ito na nakaakyat ng antas. Pagtapos laking pagkagulat na lang ng ating bida nang yamakap sa kanya si Miss Chin na nagsabing nag-alala raw siya sa bida ng husto. Sa nakita ay nagtinginan ng dalawa pagtapos ginaya ng mga ito ang ginawa ni Miss Chin at agad na niyakap ang ating bida sapagkat nag-alala rin daw sila rito. Habang ang dalawa na malakas sa grupo ng ating bida ay may paggalang na binati ang kanilang sect master sa tagumpay na pag-akyat ng antas. Sa narinig ay masaya naman na nagsalita ang bida na ngayon na raw ang tamang oras para bumalik sila sa Mount Jiujian. Lumipas ang ilang oras kung saan nakabalik na sila ay agad sila na sinalubong ni Yutang at matagal na raw nung huli sila na nagkita ng bida pagtapos na bigla ito sa aura ng bida. Sa narinig ay may pagyayabang na sinabi ng bida na nasa antas na raw siya ng Nascent Soul Realm ngayon. Sa narinig ay nagtataka na nagtanong si Yutang na ang bida raw pala ang tao na nakaakit ng tribulation nung nakaraan na nakita niya. Sa nalaman ay pinanghinaan ito ng loob dahil ilang daang taon na raw siya na nagko-cultivate pero di pa rin daw siya nakakarating sa antas ng Nascent Soul Realm. Sa nakita na reaksyon nito ay sinabihan siya ng bida na pwede raw niya na gawing disipulo ito upang mapaakyat niya ang antas nito ng mabilisan nang sa ganung punto raw ay magiging magkapatid na sila kapatid raw ang tawag niya rito at ang tawag raw nito sa kanya ay Master. Pagtapos nagtanong ito kay Yutang na nasaan raw ba si Shiyu na miss nga raw niya ito kung kaya gusto na raw niya ito na makita. Sa narinig ay nagsaad si Shiyu na naroon na raw siya at nakita na niya ang bida. Sa nakita ay agad na nagbigay ng flying kiss ang ating bida at pakiramdam raw niya na matagal na sila na di nagkita parang ilang dekada na raw ang oras ng huli niya ito na nakita at sobrang niya itong na-miss. Pagtapos ay lumapit ito kay Shiyu na nagtanong kung gusto raw ba nito na kumain sasamahan raw niya ito ngayon na. Nang nagpapansin naman si Yutang sa likod sa pamamagitan ng pag-ubo nito pagtapos nagtanong ito sa bida na pinatawag raw sila ng bida kung kaya na nagtataka raw siya kung ano ba ang kailangan ng bida sa kanila. Sinagot siya ng ating bida na ang unang dahilan raw ay dahil sa gusto lang niya na makita ang mga ito at pangalawa raw ay gusto niya na sabihin sa mga ito na ang portal patungo sa nilalang na may ngalang Dangkang ay magpapakita na tanong pa nito na paano raw ba nagawa na malimutan iyon ni Yutang. Sinabihan naman siya ni Yutang na ang lugar raw at si Dangkang mismo ay isang nilalang na di nila makakaya na makalaban. Sinagot siya ng bida na sa kanalang raw nila pag-usapan ang mga bagay na iyon una raw ay sasabihin niya dito na pagmasdan nila ang kanyang mga disipulo na aakyat na sa antas ng core formation stage.
Pagtapos ng sinabi ng bida ay makikita ang asul na aura sa itaas nila pagtapos sinabi ng bida sa kanyang mga disipulo na kapag may panganib raw na mangyari ay makakaasa ang mga disipulo niya na gagawin niya ang lahat upang maprotektahan ang mga ito. Sa narinig na sinabi ng kanilang master ay agad na nagpasalamat ang tatlong babae niya na disipulo. Habang sa isip ni Yutang nakakaiba raw talaga ang talento ng bida pero di raw niya inaasahan na ang mga disipulo nito ay makakaakit rin ng tribulation sa pag-akyat ng mga ito ng antas. Pagtapos ay sinabihan nito ang bida na ang pagharap raw sa tribulation ay masyadong mapanganib di raw ba. Sinagot siya ng bida na ayos lang raw ang mga disipulo raw niya ay mga naging sobrang lakas nitong mga nakaraang araw. Pagtapos gaya ng inaasahan sa ating bida agad nito na hiningi sa sistema ang balik na gantimpala. Sa sinabi ng bida ay agad na lumabas ang sistema sinabi nito na ang bida raw ay pinagkaloob sa mga disipulo nito ang 5 spiritual energy dahilan na naabot na ang kinakailangan kaya makakatanggap raw ang ating bida ng 10 element spirit pearls. Sa nakita na gantimpala ay naisip na lang ng bida na ang sistema raw ay nakakainis sa ngayon. Pagtapos ay sinabihan ng bida si Fanjang na matagal na raw ito sa kanilang sekta kung kaya pagtapos raw na makaakyat ng antas ang mga kapwa disipulo nito ay si Fanjang naman raw ang kanyang tutulungan na makaakyat ng antas patungo sa Nascent Soul Realm. Sinagot siya ni Fanjang na siya raw ay nag-aalala sa kanyang lakas na baka madismayan niya ang kanyang master. Sinabihan naman ito ng bida na ibibigay raw niya rito ang 5 spiritual pearls kung kaya kailangan lang raw nito na mag-focus dahil nakikita raw niya ang mga sakripisyo ni Fanjang sa sekta. Sa narinig ay masaya na nagpasalamat si Fanjang, sa isip pa nito na mukhang di raw pala talaga iba ang tingin sa kanya ng bida at tinitignan raw nito ang lahat ng disipulo nito ng pantay-pantay. Maya-maya ay makikita na ang tribulation na patungo sa tatlong disipulo ng bida kung kaya ang tatlo ay naghanda na para salubungin ang tribulation na darating. Samantala ang bida na malaki ang tiwala sa kanyang mga disipulo ay nagtanong lang kay Yutang kung ano raw ba ang plano nito sa hinaharap. Sinagot siya ni Yutang na dahil raw tuluyan na siya na nakapaghiganti kay Gongyu ay wala na raw siya na hiling pa kundi ang maging ligtas ang kanyang mga mahal sa buhay. Sinabihan naman ito ng bida na bilang isang cultivator raw ay dapat na maging layunin nila ang Great Dao at parang nawawala na raw ata ng pangarap si Yutang sa sinabi nito. Sa narinig ay sinagot siya ni Yutang na maaari raw na tama ang bida sa sinabi nito. Dagdag pa nito na ang mga disipulo raw ng bida ay malalakas kung kaya sigurado raw siya na sa hinaharap ay magiging malakas at kahanga-hanga ang lahat ng disipulo ng ating bida at ang bida raw ay isang halimaw na maituturing at ganun rin ang disipulo nito, at kapag nawala o namatay raw ang bida ay magkakaroon raw ng lugar ang disipulo nito sa Yongning Prefecture. Sa narinig ay nagsaad ang ating bida na nagtanong kung gusto na raw ba ni Yutang na mamatay siya. Magpapakatotoo na raw siya ano raw kaya kung sumali sa kanilang sekta si Yutang pati ang mga tauhan nito magsama raw sila ni Yutang at gagawa sila ng makapangyarihang sekta. Sinabihan lang naman ito ni Yutang at binaliktad na ano raw kaya na ang bida at ang mga tauhan nito ang sumali sa kanilang sekta at gagawa raw sila ng makapangyarihang sekta. Sa narinig ay nainis ang bida kung kaya na sinabi nito kay Yutang na wag magbiro alam raw nito na imposible para sa kanya ang bagay na iyon at pag-usapan na lang raw nila ang pagsali ng mga ito sa kanyang sekta sa susunod na araw. Pagtapos ay ibibigay ng bida kay Yutang ang 5 spiritual pearls para raw matulungan ito na umakyat sa antas ng Nascent Soul Realm dahil sa lakas raw nito sa kasalukuyan ay mahihirapan ito kahit na protektahan man lang ang sarili nito. Sa nakita ay naisip ni Shion na napakahalaga raw ng mga bagay na iyon at sa punto raw na ibigay iyon ng bida sa isang tao ibig raw sabihin na pinahahalagahan niya talaga ang tao na iyon di raw kaya na may gusto talaga sa kanya ang bida at mahal talaga siya nito. Pagtapos naisip nito ang hinaharap kung saan sila ang nagkatuluyan ng bida kung kaya nasabi rin nito na mukhang di naman raw masama ang bagay na iyon kung mangyayari man. Habang nagsaad naman si Yutang na masyadong mahalaga raw ang bagay na iyon kung kaya di raw niya matatanggap. Sinagot naman siya ng bida na ayos lang raw sapagkat marami raw siyang ganun at ginagawa lang raw niya na marbles ang mga iyon sa sobrang dami. Nang matigilan ang pag-uusap ng dalawa ng lumuhad ang disipulo ng ating bida na nagsabing mabubuhay raw sila sa presensya ng kanilang master at maglilingkod ng matapat sa master nila. Sinabihan sila ng bida na mahusay raw ang ginawa ng mga ito at sa ngayon raw ay tutulungan niya si Fanjang na makaakyat ng antas. Sa narinig ay agad na sinabi ni Miss Jiang na magagawa raw iyon ni Fanjang dahil mahusay raw ito at malakas. Sinagot siya ni Fanjang na ang lahat raw ay pasasalamat sa kanilang master. Pagtapos ay pinakilala ng bida ang dalawang bagong kasapi ng kanilang sekta si Sitoke at si Shuyo na kilala dahil panguna sa mga pinakamagaling na assassin kilala rin sa pangalang Evil God at Elder na raw ng kanilang sekta ang dalawa na iyon.
Sa narinig ay gulat na gulat si Yutang na ang kilala raw ng lahat na evil god ay sumali sa sekta ng bida. Sinabihan siya ni Shuyu na ang bida raw ay may talent kung kaya ang hinaharap raw ng sekta ay talagang maganda at makapangyarihan. Dagdag pa nito na salamat raw sa bida at sa pagsali nila sa sekta nito dahil ngayon raw ay magagawa na niya na harapin ang mga problema ng walang inaalala na kahit ano. Sa sinabi nito ay agad na sumang-ayon ang ama ni Miss Chin dahil ganun rin daw ang kanyang nararamdaman. Sa narinig ay naisip ni Yutang na talagang kakaiba raw ang bida at talagang kahanga-hanga, pagtapos sinabi nito na dahil raw kasali na ang dalawa sa sekta ng bida ay mapapayapa na raw ang kanyang isip sa kaligtasan ng bida. Pero nagsaad ito sa bida na sa tulong raw ng tatlong nascent soul realm sa grupo ng bida tingin raw niya na ang pagkalaban sa nilalang na tinatawag na dangkang ay pagpapakamatay kung kaya namungkahi raw niya sa bida na pag-isipan muna ng maayos ang mga bagay-bagay bago gumawa ng desisyon. Sa narinig ay sinabihan ito ng bida na sino raw ba ang nagsabi na tatlo lang sila na nascent soul realm. Pagtapos ay sinabihan nito si Fanjang na bilasan na raw nito at harapin na ang tribulation para makaakyat ng nascent soul realm. Pagtapos ay sinabi pa nito na kung matutulungan raw niya si Yutang at si Shiyu na makaakyat sa antas ng nascent soul realm ay magiging 6 na raw silang nascent soul realm at kung di pa rin daw kumbinsido si Yutang ay kaya pa raw niya na magdala pa ng isang nilalang na nasa antas ng nascent soul realm. Alam naman raw ni Yutang na mahilig talaga siyang makipagkaibigan. Pagtapos naisip nito si Miss Kui at nasabi niya habang may nababahalang muka na tingin raw niya na pwede na niya natawaging kaibigan si Miss Kui pagtapos inabot na nito ang kanyang kamay kay Yutang. Sa isip naman ni Yutang na kung 7 nascent soul realm raw ang mayroon ng bida ay parang katumbas na raw ng Yungning Prefecture ang lakas ng sekta nito bukod pa raw nakilala niya ang bida na di natatalo sa mga plano nito. Sa naisip ay agad na ito na nakipagkamay sa ating bida palatandaan na kanyang tinatanggap ang alok nito. Pagtapos umalis na sila sinabi pa nito na di na raw muna sila magtatagal ng kanyang kapatid sa lugar dahil kailangan raw nila na i-refine ang pills na binigay sa kanila ng bida. Ngunit habang umaalis ang mga ito ay sumigaw ang bida na sinabing wag raw nakalimutan ni Yutang na pag-isipan na sumali sa kanyang sekta upang makagawa raw sila ng makapangyarihang sekta. Pagtapos ay lilipat ang eksena kay Fanjang na hinaharap ng mag-isa ang tribulation. Sa isip nito ay nasasabi niya na ang hirap raw na harapin ang tribulation kung kaya nagtataka raw siya kung paano nagawa ng kanyang master na matanggap ang tribulation na iyon. Pagtapos tanong rin nito na bakit raw ba ayaw pa na kumilos ng bida para tulungan siya sapagkat di na raw niya magagawa na matanggap pa ang tribulation. Pagtapos ay natulak na si Fanjang sa limitasyon kung kaya sinigaw nito na kung di pa raw siya tutulungan ng kanyang master ay mamamatay na raw siya. Nang makikita na may hamarang sa tribulation na patungo sa kanya. Makikita ang bida na tinulungan na ang kanyang disipulo. Sinabi pa nito na dapat raw matatapang ang mga cultivator na gaya nila kung kaya anong klase raw ba ang sinabi ng kanyang disipulo kailangan raw nito na palakasin ang cultivation nito ngayon na. Sa narinig ay masaya si Fanjang na nakaligtas siya sa kamatayan kaya sinabi nito na kanya raw na naiintindihan ang sinasabi ng bida sa kanya. Habang sa isip ng bida ay ito ay nagtataka kung bakit raw ba na parang lumakas ang tribulation at ang spirit scared body raw ay maaari na ma-refine kung kaya nagtataka raw siya kung maaari rin ba na ma-refine ang tribulation. Pagtapos ay sinubukan na nito na i-refine ang tribulation sa kanyang furnace. Maya-maya kung saan natapos na ang bida sa pag-refine ng pills gulat na gulat ito sa makapangyarihang pills na hawak niya at kung subukan raw na i-absorb ito ng tao ay sigurado raw na mapapahamak ang tao na iyon. Pagtapos ay hinagis nito ang pil sa malayo na nagresulta ng pagsabog nito dahilan na labis na nagulat ang mga ito sa nangyari. Pagtapos ay napatingin na lang ang bida sa isang direksyon habang pinagpapawisan pagtapos nakita nito ang isa pa na tribulation na parating. Pagtapos ay lilipat ang eksena sa dalawang hangal kung saan nakikita rin ng mga ito ang tribulation. Sa nangyayari ay nagsaad si Dongzong na napakaraming tao raw ngayon ang umakyat sa antas ng nascent soul realm. Di raw niya alam kung isa bang biyaya ang nangyayari o isang sumpa. Pagtapos ay nagsaad si Dangyang na ang tanga raw ng bida na isipin na marami ang tao na makikipagtulungan rito na talunin ang nilalang na may pangalang dangkang ang lakas raw ng karapatan nito. Sa narinig na sinabi ni Dangyang ay sumang-ayon si Dongzong rito. Sinabi pa nito na paano raw ba nito magagawa ang matalo si Dangkang sa pamamagitan lang ng lakas. Nang nagsaad pa si Dangyang na ang mga nasa antas raw ng core formation realm ay patungo na sa kanila para tumulong habang may isa naman raw na nasa antas ng nascent soul realm para mag-assist sa kanila at ang mga ito raw ay malapit na makarating. Sa narinig ay nagsaad si Dongzong na nitong mga nakaraan raw ay dumarami ang mga spiritual fluctuation sa hinaharap at ang pagbubukas raw ng portal patungo kay Dangkang ay malapit na kung kaya di raw pwede na maging pabaya sila.
Pagtapos babalik sa bida na hawak ang 5 mahalagang pills para makapasok sa portal para makapunta kay Dangkang. Sa isip pa ng bida ay ito ay masaya na marami pa raw siya na ganung pills at magsisimula na raw siya na tumulong sa iba na makakatanggap ng tribulation sa pag-akyat ng antas para raw makapag-refine siya ng pills sa oras raw na marami na siyang pills na magawa ay magiging win-win situation raw talaga para sa kanya ang lahat. Pagtapos ay nagpasalamat si Yutang sa bida dahil tinulungan raw sila ng bida na magawang masalag ang tribulation at kung di raw dahil sa tulong ng bida ay di raw nila maiisip kung makakaya raw ba nila na makaligtas sa tribulation. Sinagot siya ng bida na magkapatid raw sila kung kaya di na raw kailangan na magpasalamat pa ni Yutang at kung bibigyan raw siya ng mga ito ng 10 milyon na Spirit Stone ay tatanggapin raw niya. Ngunit sa sinabi ng bida ay di na iyon pinansin pa ni Yutang sapagkat alam niya na nagbibiro lang ang bida kung kaya na sinabi niya rito na aalis na raw sila ng kanyang kapatid para kumalap ng impormasyon patungkol sa portal ni Dangkang para makapagbigay raw sila ng detalyadong ulat sa bida. Nang matigilan ng mga ito nang may napakalakas na kidkat ang galit na nagwawala sa kalangitan. Sa nangyayari ay sinabi ng bida na ang pagbubukas raw ng portal ni Dangkang ay magsisimula na raw agad. Sinabihan naman ito ni Yutang na isang signal lang raw ang bagay na iyon na sa loob raw ng 7 araw ay magsisimula na magbukas ang portal. Pagtapos makikita sa isang malaking barko kung saan nagsasaad si Dongzong na maghanda na raw ang kanyang mga kasama dahil magbubukas na raw ang lagusan. Nang sa isip ni Miss Queen na iba na raw ang sitwasyon sa ngayon ang lahat raw ng nasa Lazy ay nagsama-sama para kalabanin at pagtulungan ang bida kung kaya nagtatanong na lang ito kung magagawa raw ba ng bida na magtagumpay. Pagtapos makikita sa isang lugar kung saan makikita ang imahe ni Dangkang kung saan nagsasaad si Yutang na ang lugar raw kung saan magbubukas ang lagusan patungo kay Dangkang ay iba-iba kung kaya na di raw nila kailangan na magmadali. Nang nagsaad ang bida na kung gano'n na iyon raw pala ang itsura ni Dangkang narinig raw niya noon na ito ay pinanganak na may essence ng langit at lupa na may napakalakas na kakayahan sa apoy. Dagdag pa nito na ang apoy raw na kapangyarihan nito ay di naman gano'n katakot-takot para magawang manginig ang mga kaharap nito may tao raw siya na narinig na nabanggit ang bagay na iyon. Sinabihan sila ni Yutang na 100 taon raw sa nakaraan na saksihan raw niya mismo ang tunay na lakas ni Dangkang dahil pinatay nito ang cultivator na nasa antas ng Nascent Soul Realm sa pamamagitan lamang ng isang kamay nito. Sa narinig ay nagtanong ang bida kung may kahit ano raw ba na kahinaan si Dangkang sa paningin ni Yutang. Sinagot siya nito na malamang raw baka may kahinaan rin ito pero nung unang beses raw siya na nakaakyat ng antas ng Core Formation Realm at nang nasaksihan niya ang pangyayari ay parang nabigo na siya sa kanyang buhay. Sa narinig ay sinabihan siya ng bida na di na raw dapat na mag-alala pa ito haharapin raw nila ng magkasama ang nilalang na iyon. Pagtapos ay lilipat ang eksena sa isang lugar kung saan makikita na parang magbubukas na ang portal patungo kay Dangkang makikita ang mga tao na nakaabang sa mangyayari. Nang nagtanong si Dongzong na handa na raw ba ang lahat ng mga bagay-bagay. Sinagot siya ni Dangyang na sa distansya raw na 10 metro ng Secret Realm mayroon raw na guard station na di pinapayagan na pumunta ang grupo ng bida. Ngunit tinanong nito kung nasaan na si Yu Zhangfeng. Sinagot siya ni Dangkang na base raw sa escort ng mga ito ay papunta na raw sila sa lugar pero ang oras raw kung kailan makakarating ay di pa tiyak. Sa narinig ay nainis si Dongzong kaya sinabi nito ng pasigaw na paano raw ba na di pa magawa ni Dangyang ang napakasimpleng bagay sabihin na lang raw nito sa kanya kung kaya raw nito gawin ito pero pag hindi umalis na raw ito sa kanyang harapan. Sa narinig ay natatakot na sinabi ni Dangyang na babawi raw siya at gagawin na raw niya ang lahat ngayon upang malaman, sa isip pa nito ay nasasabi niya na ang lakas raw ng karapatan ni Dongzong porket mas mababa lang raw ang katayuan niya rito at mas malakas lang ito sa kanya. Pagtapos makikita si Miss Queen na napapaisip na di pa raw niya nakikita ang lalaki na nasa kanyang likod di raw kaya na isang nakatagong eksperto ang lalaki na iyon. Pagtapos ay nagpakilala ito sa lalaki na pinuno ng Chunxian Pavilion. Ngunit ang lalaki ay tinignan lang siya pagtapos ay umalis na ito na labis na kinagulat ni Miss Kui. Nasabi na lang nito na kakaiba raw talaga ang tao na iyon pagtapos na mula ito dahil naisip niya na darating na raw ang bida sa lugar. Pagtapos makikita ang grupo ng bida na patungo sa lugar kung saan magbubukas ang portal. Gaya ng inaasahan may hamarang sa mga ito dahil may kaaway raw ang kanilang master kaya may mga tao lang raw talaga na di pinapayagan. Sa narinig ay nagsaad si Mr. Leng na maaari raw ba sila na mag-usap ng lalaki. Ngunit matigas ang ulo ng lalaki na sinigawan pa si Mr. Leng tanong pa nito na gusto raw ba ng mga ito na kalabanan ng Alchemy Pavilion. Ngunit agad ito na natigilan dahil biglang lumitaw sa kanyang likod si Miss Angkay na nagagalit dahil nagtangka raw ang hangal na gambalain ang kanilang master kaya papatayin raw niya ito.
Babalik ang eksena sa dalawang hangal kung saan nagsaad si Dang Yang na nakarating na raw ang bida. Tanong nito kung magpapadala raw ba siya ng tauhan para hamarang sa bida. Sinagot siya ni Dongzong na di na raw kailangan, hintayin na lang raw nila ang tao na iyon. Maya-maya ay nakarating na ang bida sa lugar. Sinabi nito na masyadong maraming disenyo raw ng mga cultivator ang sinama nito. Sinagot siya ni Dongzong na para raw mas makaligtas sa dangkang kailangan raw niya ng mas maraming cultivator bilang katulong. Sa narinig ay nagsaad ang ating bida na tignan raw nito kung gaano ito katakot. Si Dangkang raw ay sinilang sa pamamagitan ng essence ng langit at lupa, kaya lahat raw sila ay nakatadhana na labanan ang nilalang na iyon, pero base raw sa hangal parang ayaw nito na lumaban. Sa sinabi ng bida ay nagalit si Dang Yang, kaya sinabi nito na bibigyan raw niya ng tiyansa ang bida. Una raw ay umalis ang mga ito at pangalawa ay dapat raw na sumunod ng bida sa kanyang master. Pero may choice raw ito na lumaban, pero pag iyon raw ang pinili nito di raw niya masisiguro kung mabubuhay pa ito o hindi. Sa narinig ay nainis ang bida. Ano raw ba ang karapatan ng matanda na iyon na kumilos ng basto sa kanyang harapan? Niligtas lang raw niya ang buhay nito nung nakaraan, pero wag raw itong maging mayabang. Pagtapos inatake niya ito gamit ang asul na aura, dahilan na napasok ito ng dugo at agad na nawala ng malay sa harap ni Dongzong. Sa nakita ay napuno ng pagkabahala si Dongzong na nagtanong kung nakarating na raw ba ang bida sa antas ng Nascent Soul Realm. Kasabay ng pagtatanong nito ay ang pagpalibot rito ng mga cultivator. Sa nakita ay nagsaad ang bida na di pa raw magbubukas ang lagusan patungo kay Dangkang, pero gusto na raw ba ni Dongzong na makatanggap sila ng pinsala mula sa kanya. Sa narinig ay nainis si Dongzong na nagtanong kung tingin raw ba ng bida na magagawa nito ang bagay na iyon. Sa narinig na pangmamaliit sa kanya nito ay kanyang pinitik ang kamay niya at nilabas ang maraming mga puppet na pumaligid sa lugar. Sa nakita ay takot na takot ang mga nilalang. Sa nakita ang lahat raw ng nakikita nila ay mga puppet na nasa antas ng Nascent Soul Realm lahat, kaya natatakot raw siya na sa dami ng mga ito ay di nila magawa ang mabuhay, kaya sinabi nito kay Dongzong na naroon raw sila para lang gabayan ito, pero di raw nila magagawa na magpakamatay para lang dito. Samantala sa isip ni Yutang ay namamangha ito dahil nagawa na raw ng ating bida ang mamaster ang kasanayan na iyon ng ganun kabilis. Sa nakita ay nagtanong si Dongzong na balak raw ba ng bida na pumasok sa ganitong landas nang walang natatanggap mula sa kanya. Sinagot siya ng ating bida na sinabi na raw niya kanina ayaw rin daw niya ng gulo, gusto raw niya na maging payapa ang lahat at alam raw niya na nananatiling mababa ang cultivation ng mga nilalang na nasa paligid niya, kung kaya magbibigay lang raw siya ng regalo para sa mga ito bilang tanda ng respeto at umaasa raw siya na ang lahat ay maging payapa at makinig na lamang sa kanya. Sa nakita na ginawa ng bida ay nagtanong na lang si Dongzong kung ano raw ba ang ibig sabihin ng ginagawa ng bida. Sinagot siya ng bida na hulaan na lang raw nito kung ano ba ang ginagawa niya. Samantala makikita ang mga kasamahan ni Dongzong na tuwang-tuwa sa pil na kanilang natanggap. Natatanong pa ng mga ito kung ano raw ba ang background ng sekta ng bida para magbigay ng mga ganong bagay. Nagsaad ang isa na may narinig raw siya na may nagaganap na away sa pagitan ng bida at ng Alchemy Pavilion, at ngayon raw ay napatunayan niya na totoo nga ang kanyang narinig. Habang si Dongzong ay galit na humihingi ng paliwanag sa ating bida dahil sa mga ginagawa nito. Sinagot siya ng bida na ang kanyang sekta raw ay gusto ng maraming kaibigan. Ano pa raw ba ang dapat na ipaliwanag sa bagay na iyon, at nagbigay lang raw sila ng maliit na regalo dahil ang kanilang sekta raw ay ginagawa lang na parang candy ang mga pills. Samantala napuno ng pagkabigla si Dongzong nang makita nito na nakakagawa ng pil ang bida sa pamamagitan lamang ng isang kamay, kaya tinanong niya ito kung anong klaseng paraan raw ba ang ginagamit nito para magawa ang bagay na iyon. Sinagot siya ng bida na di na raw kailangan na magtanong pa ng hangal kung ano ang paraan niya dahil ang dapat lang raw nito na tandaan ay mas mahusay ang kanyang paraan kesa rito. Pagtapos ay nagtanong pa ang hangal na gusto raw ba ng bida na sirain ang bagay na iniingatan ng Lazy ng 100 taon na talagang nakakatawa raw ito. Nang nagsaad ang bida na kapag raw sumama sa kanila ang mga tauhan ni Dongzong at humiwalay na raw ito sa Alchemy Pavilion ay bibigyan raw niya ng 3 pilang mga ito buwan-buwan ng libre. Sa narinig ay natatakot na nagtanong si Dongzong kung nagalit na raw ba ang bida, habang ang mga nasa paligid nito ay nagtatanong sa bida kung totoo raw ba ang sinabi nito. Sinagot sila ng bida na palagi raw niya na tinutupad ang kanyang salita. Sa narinig na sinabi ng bida ay agad niya na nakumbinsi ang mga tao na sumama sa kanya dahil sa ngayon raw ay kaibigan na nila ang sekta ng bida at sasali na raw sila rito. Sa nakita ay naisip ng bida na kahit raw maraming mahihina ang sumali sa kanya ay may malalakas naman raw at maimpluwensya, habang ang iba naman raw ay di pa kumikilos dahil pinagmamasdan lang raw ng mga ito ang lahat. Samantala makikita si Miss Queen na sasama na rin sa bida, kung kaya humingi ito ng tawad kay Dongzong.
Sa nakita ay naiiyak na nga ang hangal na inamin na may kakayahan raw talaga ang bida at kanyang inaamin ang bagay na iyon. Habang di ko alam kung nangaasar ba ang bida o hindi dahil nagpasalamat ito sa papuri at talagang mabait raw si Dongzong. Nang lilipat ang tagpo sa isang kagubatan na may matayog na bundok. Makikita ang Palace Master ng Xin Place. Sinasabi nito na nagkakaroon raw ng kaguluhan sa lugar ng Lazy sa kasalukuyan. Nang nagsadang Taikang Sect Master na babalik raw sa nakaraan kung saan nangyari na rin daw ang kaparehong sitwasyon. Sinabi pa ng Palace Master na nung araw raw na iyon ay ang Mount Wanjiang raw ay nagawa na malumpasan ang Xin Place at ang Taikang Sect nito at makalipas raw ang 100 taon ay maraming magagaling na cultivator ang napunta sa Lazy at nang lumabas raw ang bida sa Lazy ay ginagawa niya na makaligtas sa Yongning Prefecture kung kaya tingin raw ba ng kausap niya na magagawa ng bida ang ginawa ng ninuno nito sa nakaraan. Sa narinig ay sinabihan siya ng kanyang kausap na di raw siya isang manghuhula kung kaya bakit raw ba na siya pa ang tinatanong nito. Sa narinig na sagot ng kanyang kausap ay natawa na lamang ito, sinabi pa niya na nagtatanong lang raw siya. Pagtapos binago nito ang usapan sa pamamagitan ng pagsasabi na ang bagong henerasyon raw ng Xuanjian Sect ay masyadong tahimik ngayon. Nang nagsadang kausap nito na ang bagong henerasyon raw ng Yongning Prefecture ay 1000 taon na at paano naman raw ba na ang mga bagong henerasyon ay magagawa sila na matalo. Samantala babalik ang eksena sa lugar ng bida kung saan gumawa ito ng apoy upang magsilbi nilang liwanag sa madilim na gabi. Nang matigilan ng bida naisip nito na kung ano raw ba ang background ng lalaki na may takip sa katawan di raw niya masabi pero nararamdaman raw niya na may masamang hangarin ito sa kanya pero dahil di pa raw kumikilos ang mga ito ay kakalma muna siya sa ngayon. Nang matigilan ito nang tinawag siya ni Miss Kui. Sa narinig ay namumula na sinabi ng bida na gusto raw ba ni Miss Kui na makipag-usap sa kanya patungkol sa Dao Principle, ang lugar raw nila ngayon ay di maganda para pag-usapan pa ang bagay na iyon. Sa narinig ay sinabihan siya ni Miss Kui na huwag magsalita ng kung ano-ano, may itatanong lang raw siya rito gaano raw ba kalaki ang kumpiyansa ng bida na matatalo nito ang dangkang. Sinagot siya ng bida na talagang malaki ang kumpiyansa niya na matatalo nila ito. Sa narinig ay nagtanong si Miss Kui kung sigurado raw ba ang bida sa sinasabi nito. Sinagot siya ng bida na iyon na raw ang sitwasyon sa ngayon kung kaya sigurado raw siya. Dagdag pa nito si Dangkang raw ay nagawa na matakot ang buong Lazy ng matagal na panahon dahil lang raw iyon sa kakulangan ng alchemy at sa mga nagdaang dekada raw ay naging mapanganib palalo si Dangkang kung kaya parang natakot na raw ang mga tao rito pero sa pamamagitan raw ng pills ng sekta niya at ang mabuti nilang ugali sigurado raw na pagtapos nito ay marami na ang tao na gustong makipagkaibigan sa kanilang sekta. Sa narinig ay sinabi ni Miss Kui na tama raw ang bida pero marami raw na sekta ang gusto na makuha rin si Dangkang kaya mahihirapan rin daw sila. Sinagot siya ng bida na may itinanim na raw siya sa utak ng mga ito, ang kailangan na lang raw nila na gawin ay ang gamitin ang kanilang lakas para matalo si Dangkang at sa oras raw na gumana na ang tinanim niya sa utak ng mga ito ay magagawa na raw niya na makontrol ang lahat ng mga bagay-bagay. Siya raw ang isang tao na may nakahanda na agad na pain simula pa lang. Sa narinig ay namangha na nagsabi si Miss Kui na kung ganun raw pala na nakagawa na agad ng hakbang ang bida. Sinagot siya ng bida na ugali na raw niya talaga ang bagay na iyon pero kesa pag-usapan raw nila ang bagay na iyon dito mas handa raw siya na pag-usapan ang Dao Principles kasama si Miss Kui. Sa narinig ay nainis ang mga babaeng disipulo ng ating bida dahil mapanukso raw ang babae na kausap ng bida. Nang matigilan sila nang makita na parang magbubukas na ang lagusan patungo kay Dangkang kaya napagtanto nila na magbubukas na ang lagusan. Sa nakita ay nag-utos si Dongzong na gawin raw nila ang lahat upang magawa na di makapasok ang sekta ng bida sa lugar. Sa sinabi nito ay agad na kumilos ang kanyang mga kasama nang sumusugod ang mga ito sa sekta ng bida ay nakita nila ang formation ni Fanjiang habang nakahanda na rin na lumaban si Miss Lan. Sinabi pa ni Fanjiang na tingin raw ba ng mga hangal na di sila handa sa atake ng mga ito. Nagsadang bida na siya na raw ang mauuna at kailangan raw ng mga ito na sumunod sa kanya pagtapos naglagay ng mga puppet ang bida para harangan ang mga hangal na makapunta sa lagusan. Habang si Dongzong ay natatakot na lang pero sinasabi pa rin nito na atakihin ang bida kahit batid naman nito na wala na nga silang panama sa lakas ng bida. Samantala nagsadang bida na wag na raw makipaglaban ang mga disipulo niya, kailangan na raw ng mga ito na sumunod sa kanya ng mabilis para makapasok sa lagusan pagtapos nilagay na ng bida ang 5 spiritual pearls nito para mabuksan ang lagusan pagtapos pumasok agad sila rito. Sa labas ay nagsasaad si Dongzong na mga mahihina raw ang kanyang mga kasama, bilasan na raw ng mga ito at kailangan pa rin nila na tignan ang lagusan dahil kung hindi babalatan raw niya ng buhay ang mga ito. Nang pagpasok naman ng grupo ng bida nakita nito ang napakagandang tanawin.
Sa nakita ay nagsaad si Fanjang na di raw niya inaasahan na may ganung lugar sa Lagusan. Pagtapos ay agad na naglabas ng mga puppet ang ating bida, sinabi nito na naglabas raw siya ng puppet para mauna sa kanilang daan at kailangan raw na sumunod sa kanya ng mga kasama niya. Sa sinabi nito ay agad na sumang-ayon si Yutang. Pagtapos naglalakbay na ang mga ito sa pangunguna ng mga puppet ng bida. Maya-maya ay bigla na lang na may umatake sa puppet ng bida. Sa nangyari ay naisip ng bida na kung wala raw ang kanyang puppet, sino raw ba ang mag-aakala, baka raw napakarami ng pinsala ang kanyang nakuha. Pagtapos sinabi nito sa mga kasama niya na manatili muna doon at siya ang titingin kung ano ba ang nangyari. Nang agad na naglakad ang bida patungo sa lugar na pinanggalingan ng atake, nakita nito ang mga patay na nababalutan ng aura. Sa nakita ay naisip ng bida na napakalakas raw ng aura na nararamdaman niya sa mga iyon, kung kaya na nagtataka raw siya kung gaano ba kalakas ang mga iyon nung buhay pa ang mga ito. Nang may umatake sa ating bida na nagawa naman nito na maiwasan, sa nakita ay naisip ng bida na napakalakas raw ng sword aura na iyon, kung nahuli lang raw siya ng ilang sandali sigurado raw na magtatamo siya ng seryosong pinsala doon. Nang napalingon ito sa isang direksyon dahil mayroon siyang napansin, ngunit laking gulat nito nang wala naman siyang nakita. Nang nagulat ang bida nang may boses na nagsabi na galing raw ang bida sa 10,000 Sword Mountain, pwede na raw na dumaan ang bida. Sa narinig ay naisip na lang ng bida na di raw siya sigurado kung ang nagsasalita raw ba ay kalaban o kaaway. Ngunit agad na naglakad ang bida padiretso. Habang naglalakad, nasasabi nito sa kanyang isip na ang lalakas raw ng mga patay na iyon, kung kaya nagtataka raw siya kung ano ang nangyari noon dahilan na namatay ang mga ito. Pagtapos makikita sa isang lugar ay may nakatusok na espada sa lupa at may isang kaluluwa ang nasa tabi nito. Sa pagtingin pa lang sa nilalang ay malalaman na isa itong malakas na nilalang. Sa nakita ay naisip ng bida na ang lalaki raw na iyon ay kahit matagal na namatay ay nagagawa pa rin daw nito na mapanatili ang aura nito. Pagtapos nagtanong siya kung ano raw ba ang pangalan ng Ginoo. Sinagot siya ng matanda na tawagin na lang raw siya ng bida bilang Sword Elder. Tanong pa nito na bakit raw ba taglay ng bida ang paraan ng pakikipaglaban ng 10,000 Sword Sect. Sa narinig ay naisip na lang ng bida na baka raw ang 10,000 Sword Sect na sinasabi nito ay may koneksyon sa sekta niya noon. Pagtapos sinabi nito na ang kanyang master raw ay ang Sword Ironheart. Kilala raw ba ng matanda ang kanyang master? Sa narinig ay naalala ng matanda ang bata noon na tinutukoy ng bida na master nito, kung saan natawa ito dahil ang talento raw ng bata na iyon ay di maganda, pero pinayagan na raw niya ito na sumali sa kanyang sekta. Sa narinig ay nagtaka ang ating bida na nagtanong kung sino raw ba talaga ang Sword Elder na ito. Sinagot siya ng matanda na siya raw ang ika-38 na henerasyon na pinuno ng 10,000 Sword Sect. Sa narinig ay agad na lumuhad ang ating bida. Sinabi pa nito na siya raw ang bagong henerasyon na pinuno ng sekta, kung kaya nagbibigay raw siya ng galang sa kanyang ninuno. Sa isip pa nito na di raw niya inaasahan na makakakita siya ng sinaunang miyembro ng sekta niya sa lugar. Sa oras raw na magbato lang siya ng mga papuri sa matanda, sigurado raw na makakakuha siya ng malaking benepisyo. Sa narinig ay nagtanong ang matanda na ang 10,000 Sword Sect raw ay tinawag na 9 Sword Sect. Ngayon ano raw ba ang nangyari at naging ganon? Sinagot siya ng bida na ang alam lang raw niya na mahina ang kanyang master at pinatay raw ito ng Zuan Jian Sect, kung kaya wala raw siya na choice kundi ang tumakas at magtungo sa Lazy para siya ay maligtas. Sa narinig ay sinabi ng matanda na kasalanan raw niya ang lahat dahil ang mga magagaling raw sa kanilang sekta ay namatay na lahat sa lugar na iyon, kaya naging ganon na ang sekta nila. Nang sinabihan ito ng bida na kung ano raw ang nangyayari noon na nakaapekto sa kasalukuyan ay di na mahalaga pa at wala na raw na magagawa ang pagsisisi, at ang layunin raw niya ay ang ipaghiganti ang kanyang master at ibalik ang reputasyon ng sekta. Sa narinig ay nagsaad ang matanda na sa tagal raw ng panahon na siya ay nagkukultivate ay di pa raw siya nakakita ng gaya ng bida, at para raw sa kanya ay karapat dapat ang bida na magmana ng legacy ng sekta nila. Kung kaya sinabi nito sa bida na tanggapin ang kanyang espada kung saan may malakas na hangin ang naganap. Pagtapos iyon sabihin ng matanda. Sa nakita niya naisip ng matanda na may talento raw ang bida, nagawa na raw nito na matanggap ang kanyang espada, pero ang mga bagay-bagay raw ay nakadepende na sa tadhana. Habang ang mga kasanayan sa espada ay pumapasok na sa utak ng bida, sa isip ng bida na may 3 galaw lang raw ang paraan, pero bawat galaw raw ay naglalaman ng 36 na pamamaraan ng basic sword style, at sa oras raw na pagsamasamahin mo ang mga ito ay sigurado raw na wala nang makakatalo sa iyo. Pagtapos ay lumuhad ang bida na nagpasalamat dahil sa ginawa ng matanda. Pagtapos nagtanong ito kung ano raw ba ang pangalan ng sword technique na binigay nito sa kanya. Sinagot siya ng matanda na ang tawag raw sa teknik na iyon ay 3 calamities sword technique. Ang isa raw ay nagdadala ng kamatayan at ang isa naman raw ay nagdadala ng pagkabuhay, at ang isa naman raw ay nagdadala ng kamatayan at ng pagkabuhay ng magkasama.
At ang makakagawa lang raw na mamaster ang teknik ay ang pinuno ng sekta at dahil ang bida raw ang pinuno ng sekta sa ngayon kung kaya pinagkakatiwala na raw niya ang lahat sa bida at ang legacy ng kanilang sekta. Nang nagsaad naman ang bida na nagtanong kung ano raw ba ang nangyayari sa katawan ng matanda. Sinagot siya ng matanda na wag na raw na mag-alala ang bida, matagal na raw siya na naghihintay na dumating ito at ngayon na raw ang oras niya. Pagtapos ay tinapat nito ang kanyang daliri sa bida dahil ituturo raw niya sa bida ang lugar patungo sa dangkang. Nang nagsaad ang bida na bakit raw ba na ngayon pa mamamatay ang kanyang ninuno makalipas ang ilang taon na naroon ito. Sinagot lang siya ng matanda na mahina pa raw ang cultivation ng bida kung kaya di na raw nito kailangan na magsalita pa at kapag malakas na raw ang bida magtungo raw ito sa Huafeng at malalaman raw nito ang lahat-lahat patungkol sa kanilang sekta pagtapos tuluyan na itong nawala. Sa pagkawala nito ay agad na nagbigay galang ang bida sa kanyang ninuno pagtapos napatingin ito sa kanyang espada na bigay ng matanda na isip nito na kahit raw ang espada ay may damdamin at sigurado raw na ang dahilan kung bakit di pa ito sumama sa matanda ay sa kadahilanang nag-aalala ito sa sekta at simula raw ngayon siya na ang gagamit rito bilang isang pinuno ng sekta. Sa isip pa nito ay sobrang masaya siya dahil ang bagay raw na binigay sa kanya ng matanda ay isang immortal tool na lubhang malakas. Pagtapos lilipat ang eksena sa mga hangal na nagawa rin na makapasok sa lagusan kung saan agad na nag-utos si Dongzong na kailangan na raw nila na bilasan at hanapin si Dangkang di raw nila pwede na hayaang maunahan sila ng bida. Nang matigilan ng mga ito nang may isa silang kasama ang nanghihingi ng tulong dahil nilalamon na ito ng lupa pero iniwan lang nila ang lalaki dahil wala na raw itong halaga at di raw sila pwede na mahuli. At doon na po nagtatapos, maraming salamat sa panunood.